Ang sumunod na bersyon ng imahe ni Satanas ay isang nilalang na may katawang tao, ngunit nagtataglay ito ng sungay at paa ng kambing. Ang larawang ito ni Satanas ay nagmula sa isang Greek god na nagngangalang Pan. Siya ay kalahating tao at kalahating kambing at siya ang Diyos ng mga hayop sa kagubatan. Sa bersyong ito ni Satanas nagmula ang tinatawag na Batek Goat o ang Baphomet na nilikha ni Eliphas Levi. Ang Baphomet na ito ay may katawang tao at may ulo at paa ng kambing. At sa likuran naman nito ay makikita ang isang malaki at itim na pakpak. Sa mga hindi nakakaalam, ang imaheng ito ng Baphomet noon ay sumisimbolo sa balanse ng kalikasan at equilibrium. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang sinisimbolo nito at ngayon ay madalas na itong iugnay ng mga tao sa mga nakakatakot at masasamang kulto, gaya ng mga satanic cult. Marahil nagtataka ang karamihan sa inyo kung bakit ang hayop na kambing ang napili nilang gamitin bilang representasyon ng kasamaan. Sa mga hindi nakakaalam, ang ideyang ito ay nagmula sa isang parabolang matatagpuan sa Gospel of Matthew. Ito ang tinatawag na parabola ng mga tupa at mga kambing. Dito ay inilalarawan ng isang eksena na kung saan inihiwalay ni Jesus ang mabubuti at ang mga masama. Ang mga mabubuti ay nirerepresenta ng mga tupa, habang ang mga masama naman ay nirerepresenta ng mga kambing. Ang parabolang ito ang dahilan kung bakit madalas gamitin ng mga manunulat ang imahe ng kambing bilang representasyon ng demonyo o ni Satanas.